Yan, oh, ito yung balita natin ngayon. Ano yan? Larga na. Eh, alam nyo naman ako, pag na-attract ako sa isang topic, tutuloy-tuloyin ko yan. Si Jason Dumlao, yung na-servan ng buy-bust operation. Buy-bust operation, paano ba ang buy-bust? Di ba, pag bumibili ka ng droga, di ba, may communication. Hindi yung may tindahan ng droga, parang sari-sari store, dadaan ka na lang doon. Dapat may communication yan. Oy, pabili ako ng ganito, 1,000, 10,000, ganito yung timbang, gusto ko 0-0. Ayan. Walang usapan na ganun. Walang laman ang cellphone, wala rin maipakita ang PIDEA. There is no communication. Paano yon? Paano? O ano to nababalitaan ko ngayon? Ano nababalitaan ko sa Ilocos Norte ngayon na ba mistaken identity? Mistaken identity? Pulis? Nagkakamali? Ikakasira ng buhay ng tao, puwede kang magkamali? Ano yon? "Ay sorry nagkamali ako, pasensya na." Puki ng ina. 'Di puwede. Oo. Wala kang ebidensya, wala kang basehan. Sabi ko nga sa inyo, 'pag nagka-interest ako sa isang topic, kakalkalin ko 'yan. Okay, bigyan natin. Sige, largahin natin. May nakausap ako. Mistaken identity kanumet isuna. O, mistaken identity daw. Kapangalan lang daw. Kapangalan? Kapangalan? Pero bakit may siyabong hawak yung pulis? Ano, kapangalan pero tinamnan ng ebidensya? Wow! O eto, shabu, oh. Shabu. O, balik natin. Ibalik natin ha, dito sa actual ito. Ano to? Kung mistaken identity, bakit may shabu? Mike, hello. Oh, oh. 'Di ba? Ang PNP, scientific way of arresting. May mga surveillance bago tirahin. Mistaken identity? Pero teka, tinanong ko na 'yan, eh. Tinanong ko na 'yan. Okay, sabi ko dito, mistaken identity, pero bakit may shabu? Sabi ko dito. I think this is too late for PIDEA to alam mo, PIDEA, ito gawin ninyo. Palabasin niyo na, umamin na kayo, dapat may umamin isa sa inyo na naglabas ng shabu. Okay? Kailangan may isakripisyo rito. Yan lang. Kasi nagkakaisa na, Vilma mapili shoutout. Kasi kaming mga live streamers, vloggers, and broadcasters also, we have united na hindi namin tatantanan 'tong topic na 'to. Okay? Litong Gomez, shoutout. Hindi namin tatantanan 'tong topic na 'to. Kailangan may managot. Hindi puwedeng masira yung buhay ng isang tao ng ganito lang dahil alam ko na kapag walang napanagot dito, uulit na naman kayo. Ilan na. Tignan niyo sa timeline ko kay Bagti Channel. 3 pa lang yan yung naipapalabas ko na subject for warrant to arrest, Shirley Santa Maria shoutout. Buy bus na malinis. Laging ganyan sa Ilocos Norte. Ano 'to, trending ano 'to, pinagkakakitaan ninyo kami mga Ilocano? Balintik kayo, mga gago kayo, Ano 'tong mga nalalaman ko na may mga kakumplot kayo mga prosecutor at mga judges, pinaghati-hatian niyo daw yung ano, yung mga piyansa. Ida-drop niyo yung kaso, pero yung piyansa hindi na maisosoli sa tao. Pinaghati-hatian na. Oh, wow, ganda ng negosyo ninyo. Every 300,000, 200,000 na piyansa, hahati-hati kayo. Wow, galing, Tumaas na, nagkaroon na kayo ng promotion, kumita pa kayo. Wow! Nagkamali kayo dito. Subject mistaken identity. Teka, tuloy natin ang usapan natin ng ating kaibigan dyan sa Norte. Oh, sabi nito, mistaken identity, totoo daw. Taga-PIDEA mismo ang nagpa-delete daw ng mga video. Kasi meron allegation na kumukuha ng video yung mga tao doon nakakilala ni Jason pero pinadelete ng mga PIDEA. According to the second person na 'to na nagsabi sa akin or pangatlo na. Pangatlong tao na 'to na nagsabi sa akin na talagang gumalaw ang mga taga-PIDEA. Oh,
Taado kano nakaimatang, marami daw nakakita nga adda in panda na meron daw nilagay, 'di ba? 'Yan, ure pa-drug test dak, oo, nag-negative na si Jason, 'di ba? Sabi tanong ko dito mistaken identity, 'di ba? Tinanong ko, "Bakit meron pa bang ibang Jason Dumlao diyan sa may Nalasin, Sulsuna?" Oh, sabi dito wala na daw. Eto nakakatakot. Eto tumaas ang balahibo ko rito. Wala na. Oo, hindi daw siya dahil daw yung kapangalan daw ay driver ni Amy Marcos. Shit. Ay hindi ko kino-confirm 'to. Hindi ko rin sinasabing totoo, pero ito yung sabi nung kausap ko. Kapangalan ni Amy Marcos, driver ay kapangalan ng driver ni Amy Marcos, tapos ang mahuhuli yung mahirap na nagtataguyod ng kanyang pamilya. Ma'am Sarabi, shout out. Jason Dumlao na taga Nalasin. How many Jason Dumlao in Ilocos Norte? Bakit kailangan ito ay i-subject? Saan nanggaling yung shabu? Ibig sabihin, yung mga operatiba ng PIDEA laging may bitbit na shabu? Hindi man nila kinonfirm sa local PNP kung itong taong 'to ay may derogatory record? Ouch. Oh, paano 'yan? Hindi ko kino-confirm 'to, ito yung lumabas sa usapan, hindi ko puwedeng doktorin 'to. Totoo ba? Ako ay nagtatanong, totoo ba na may driver si Amy Marcos, personnel ni Amy Marcos na Joseph Bangog na involved sa drugs? Gaano katotoo 'yan? 'Yan ang kumakalat ngayon sa Ilocos Norte. Ay, Jason Dumlao, sure ikaw kasi sorry Joseph, Ma'am Sarabi, JC Mo, shout out. Love Sapphire, hello. Sino? Birthday niyo ba? JC Most at saka Ma'am Sarabi S? Haydel Wamil. Happy birthday, happy birthday. Hindi na kasi ako nag-check kanina, sorry. Pero kung makapag-live stream ako mamaya gagawan ko ng ano. Pero happy birthday sa inyo, JC Mo, Sarabi S, and Ma'am Haydel Wamil. Happy, happy birthday po sa inyo. Oh, yung mga may birthday diyan, ka-press 1 naman. Mark Chua, dikit, dikit dati kay Amy. Wow. Mark Chua, who is Mark Chua? Ma'am Spike TV, nandiyan ka na. Kaya yung may mga birthday diyan, Dario Padilla, shout out. Happy, happy birthday sa inyo. Nung 7 ka pa may ano ba ngayon? 10. Wala late yung ano informant ko. 'Di ba 'di ba idea ni Maudig sa magtanim ng ebidensya? Hindi ko alam, hindi ko kino-confirm 'to kaya lang ito yung lumalabas na mga trabaho ng mga PIDEA ngayon. Makikita ninyo sa aking timeline diyan sa may Bagti channel, sa may Facebook, inilalabas ko yung mga previous operations ay wala pong anuman ma'am, sarado. Mga previous, operation ng mga buy-bust, ng mga search warrant. Imagine mo nag-search kayo sa isang walang bisyo, hindi umiinom, 'di lumalabas ng bahay. Sasabihin niyo nagbebenta ng shabu, putang ina, paano magbebenta kung hindi lumalabas? Nagkamali kayo, tao ng malaking politiko yung biyenan, nadali kayo. Ito yung ano, nakakainis, yung magkapera lang. Ngayon nakakaawa 'tong kababayan namin sa Ilocos Norte na walang ibang gusto kung hindi taguyod yung pamilya, halos hindi na umuuwi ng bahay, magbantay ng quarry sa gabi, magpulot ng bato. Yun nga lang, ang trabaho niya, nagpupulot ng bato, malalaking bato, para may pagkakitaan, tinamnan niyo ng bato. Tinamnan, ang trabaho niya, literal na bato, tinamnan niyo ng shabu. Daw! At least, nagsabi ako ng daw. Good morning. Ba? Nakakahindik lang. Kaya ito, di namin tatantanan 'to. Ako lalo na ako,
Every magla-livestream ako, ibubungad ko 'to, update. Mag-a-update ako rito. Kasi nakonsensya na ano ako dun sa bata. Imagine niyo dahil sa ginawa niyo dito, mapo-postpone, maipo-prolong yung pagpapagamot ng anak. Buti na lang talaga maraming tumutulong. Napanood ko rin yung yung nagbigay ng 200,000 babait ninyo, babait ninyo. Miss Esteban, shoutout. Ang malupit, sir, dinamag daw. Yan, nakita ko yun. May tattoo. Anong kinalaman? Ako may tattoo ako. Dalawa. Isa sa batok, isa sa binte. Oh, anong problema kung may tattoo ako? May nakasaad ba sa batas, sa ligang batas, na kapag may tattoo ka, kriminal ka? Nakalagay ba sa Biblia na kapag may tattoo ka, masama kang tao? May nakalagay? Alam mo yung konsepto ng mga bobo mga tao na hinuhusgahan ka base sa physical mong ano. Marami na ngayon, hindi naman daw taga DCJC yung nagtanong, taga PIDEA daw. Mga bobo. Ano nyo? Gagaling yung magsalita ngayon. Oh, wala man lang may gustong tumulong kay Jason ngayon. Walang may gustong magbigay ng statement. Wala. Kagawad, kapitan ng barangay na Lasin, Solsona, pababayaan nyo na lang yung kababayan nyo? Takot kayo sa mga taga-PIDEA? Pag natakot kayo sa mga yan, may isusunod pa yan. Baka hindi nyo alam, kayo na ang tatamnan yan. Yan kasi ang hirap sa sa atin, kapag may inggit ka, tatawag ka sa PIDEA, "Uy, tamnan nyo. Pagka kikita ka na, wow." Dali, dahil sa inggit maninira ng buhay, pakit. Kung nakikita taga-bado ka na kayo, ninayaw, wala na. Ay, po sana suportahan natin si Jason. Oo nga pala, sa mga gustong tumulong dun sa bata, dun sa anak ni Jason, or Mama Jinjay, shoutout. Puwede kayong makipag-ugnayan kay Bagtit or puwede kayong makipag-open communication, makipag-communicate dun sa pamilya, dun sa asawa ni Jason na si Lilydel. Huwag kayong matakot. Every time na matatakot kayo, lalo kayong aabuskuhin ng mga ganitong tao. Totoo 'yan. Huwag kayong matakot. Ito ngayon si Jason, 'pag natakot ka, bukas makalawa hindi ka sigurado, ikaw na. Kaya dapat yung mga biktima na ganito, biktima ng mga sinasubject ng operation na ganito, dapat magkaisa kayo. Dapat magkaisa kayo na ipaglaban, magsalita kayo. Huwag kayong matatakot. Kung hindi kayo kayang i-accommodate ng mga local media diyan, lumapit kayo sa mga vlogger, lumapit kayo sa amin. I-open ko 'tong platform ko para sa inyo. Hmm, kaysa naman sa dominante nila yung kalokohan nila. Dapat i-subject for lifestyle din yang mga PIDEA na yan, pati yung mga prosecutors, mga judges na humahawak ng mga ganitong mga klaseng kaso. Yung mga nagbibigay ng mga search warrant ng mga judge, dapat i-subject din ng mga yan, ng mga lifestyle checking. Ayun na, tino ng Ilocos Norte, dudumihan ninyo. Dapat tumulong na rin yung si Congressman Sandro. Kay Governor, wala yata akong aasahan. May schedule yung open yung niya, yung kanyang nga pala, kayong mga barangay, kayong mga government officials, sa mga Facebook account ninyo, meron diyan mga email. Utang na, bakit cannot be searched? Ba't hindi available? Nakalagay, naglagay kayo diyan para drama-drama? Tsaka bakit hindi daw kayo sumasagot sa mga emails? At saka naglagay kayo ng message button sa mga pages ninyo. Hindi naman kayo sumasagot. Ano yan? Pampakitang tao? Hindi